pag-ibig ng Diyos, matututo na tayong magmahal. Yung pagmamahal na totoo. Hindi po yung self-centered, kung hindi magiging selfless na po tayo, sapagkat ang pagmamahal na po, ang lahat na po ng ginagawa natin ay alang-alang sa Diyos na siyang nagmahal po sa atin. Kaya may pagkakaiba ngayon. Kaya pagdating po sa loob ng tahanan, dahil ang dala-dala natin ngayon ay ang pag-ibig ni Kristo, ano pong mangyayari sa atin? Mag-manifest po ang love ni Lord. Di po ba? Ano po ba ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos? Tayo na po ngayon ay kaya na nating magpakumbaba, kaya na nating magpatawad, kaya na natin lunukin ang ating mga pride, sapagkat alam natin na yung pagmamahal na tinanggap natin sa Diyos, ito po ay nagmamanifest sa atin para po mapupurihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya, ito po yung nais ng Lord. Pag mayroon po tayong nais na mabago sa ating miyembro ng pamilya, ang ipag-pray po natin, tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kasi po, ang tinanggap niya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi mo na ito ngayon hihingin pa na tawag dito ay mag-umusbong ang pagmamahal sa kanyang puso, sapagkat nang tinanggap niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, nandito na po sa kanyang kalooban ang pag-ibig na ito po ay magmamanifest, hindi para sa ating lahat, kung hindi ito ay para sa Diyos. Kaya napakasarap po ng isang buhay na kapag po tayo ay tinanggap natin ang Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at nandun na po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano pong mangyayari? Napakaraming benefits. Bilang isang anak ng Diyos, napakaraming benefits. Sapagkat tayo po ay ibibilang sa Kingdom of God. Tayo po ngayon ay anak ng Diyos. Siya na po ang source of our needs. Lahat po ng ating pangangailangan dahil tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pag tayo po ay nahihirapan, since na tayo po ay connected na sa Diyos, pwede na po natin sabihin, Lord, I need you. Father God, I need you. At doon, mag-manifest na po sa ating mga buhay na siya po ang ating great provider. Siya po ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang ating kalakasan at siya ang ating great healer. At doon, sa ating mga buhay, paano ngayon, kapag po tayo tinanggap natin ang Diyos bilang Diyos at sariling tagapagligtas at tayo po ay napabilang sa Kingdom of God, sa Family of God, ano po yung unang hinihingi ng Diyos sa atin? Ano pong unang hinihingi ng Lord sa atin? Mayroon pong hinihingi ang Lord. Ito po yung utos niya. Ito yung number 1 na hinihingi po ng Lord sa atin kapag naunawaan na po natin gaano kadakila ang Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung nais ng Diyos na gawin natin. Number 1 is the love. To love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Ito po yung nais ng Lord. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Bakit po ito inuutos ng Diyos? Na mahalin natin ang Diyos. Hello? Maalala ko po yung isang tanong sa Bible School, nung kami po ay nag-Bible School. Ano ang benefits ng to know God more? Yung makilala ang Diyos more. Sino ang mag-benefits? Ang Diyos o tayo? Ang maglingkod sa Diyos, sino mag-benefits? Tayo o ang Diyos? Tayo. Ang mahalin ng Diyos, sino mag-benefits? Ang Diyos o tayo? Tayo. Kasi po, bakit inutos ng Diyos na mahalin natin ang Diyos ng buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip,
buong puso. Kasi gusto ng Diyos, malaya tayo. Walang sabit sa puso natin. Pag nasaktan tayo, dahil mahal natin si Lord, magpapatawad tayo. Kasi mahal natin si Lord. That's why, sabi ng Biblia, gawin niyo ang lahat ng bagay ng may pagmamahal sa Diyos. Ang nagmamahal sa Diyos, hindi po napapagod. Kasi po ang gumagawa ng may pagmamahal, hindi naghihintay ng kapalit sa kapwa-tao. Sapagkat pag ginawa mo ito sa Diyos, ang reward ay ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Amen po? Kaya that's why, ang nais ng Diyos ay mahalin natin siya. Ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sapagkat ang nais ng Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay, ang buhay natin ay payapa, masaya, magaan. Amen po? Walang sabit. That's why sabi ng Biblia, kung mayroon ka mang nakagalit, huwag mong hintayin na palubugan ng araw upang ikaw ay mag-release ng kapatawaran. Sino po dito ang nakaranas na may galit sa puso mo at hindi ka kumain ng tsena at ikaw ay iyak ng iyak at ikaw ay nakatalukbong sa kumot? Hello? Kasi hindi ka nag-release ng forgiveness. Inis ka, galit na galit ka. Di ba? Naggagalaiti ka sa galit. At doon, tawag dito, dahil sa galit mo, nagmalaki ka pa. Hindi ako kakain. Galit ako. Sino magugutom? Di ba? Sino magugutom? Galit ako tapos sinara ang pinto. Pabagsak, boom! Ang galit hanggang sa pinto. Talagang nag-manifest. At doon, sinong kawawa? Di po ba tayo? Pero, ang difference ay makikita since na mahal natin si Lord. Ang gusto ng Lord, dahil mahal natin siya, patatawarin natin ang mga taong nagkamali sa atin alang-alang kay Kristo na siyang nagmamahal sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag may sabit pa dyan sa puso mo, huwag mong palubugan ng araw. Ang kawawa, ikaw din. Di ba? Ikaw din ang kawawa. Kaya, ito po yung nais ng Diyos na unang gawin natin na mag-manifest po sa atin ang pagmamahal natin sa Diyos. We will show our love to God na tayo po ay maglilingkod sa Kanya ng buong puso. Anumang season. Tag-araw man, tag-ulan man, winter man, summer man, spring man, may bagyo man, may neve man, may problema man. Anumang season, because we love the Lord, tayo po ay maglilingkod sa Kanya anumang season sapagkat mahal natin si Lord. Amen po? Hindi po yung dahil may problema ka, hindi ka na maglilingkod. Ang tanong, kailan ka mawawalan ng problema? Tanungin mo nga ang katabi mo. Kailan ka mawawalan ng problema? Sister Luz, tanungin mo ang katabi mo. Kailan ka mawawalan ng problema? Pero siyempre, Alora, tayo po ay maglingkod anumang sitwasyon sa buhay sapagkat mahal natin ang Diyos. Amen po. At number 2, ito po ay napakalaki po ng pinaalala, pinaunawa sa akin ng Diyos dito. Number 2 po na nais ng Lord na mag-manifest sa atin, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito po yung most na nanineglect ng mga mananampalataya. Bakit ko sinabing nanineglect po ito? Kasi po, dahil nga sinabi na selfless love, nakakalimutan ng sarili. Ang sabi po, ito po yung pangalawang kautusan ng Diyos. Sabi, love the Lord your God with all your heart, your mind,
soul, and heart, and love your neighbor as you love yourself. Tanungin mo ang katabi mo, sino ang higit na magmamahal sa'yo kung hindi ikaw din? Tanungin mo ang katabi mo. Hello? Ang sabi po ay, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sino ang may responsibility sa kanyang sarili? Isang tanong. Tinatanong ko po, pati ang mga kalalakihan dyan sa likod. Sino po ang may responsibility sa inyong sarili? Hello? Sino po ang may pagkukulang kapag hindi tayo kumain ng healthy? Hello? Hindi mo sasabihin na, kasi amore, hindi mo naman ako pinagluto eh. Sana all. May pagluluto. Diba? Tapos, winter, inuubo. Kasi nga, tayo po ay parang kay Adan at kay Eva, dalawa na nga lang ang tao nung time na yun, pero nagturo pa rin eh, di ba? Tinuro pa rin ang ahas eh, sinisi pa rin ang ahas eh, siya. Tapos inubo, amore, hindi mo naman kasi ako pinaggawa ng esprimuta eh. Di ba? Ayan. Inuubo tuloy ako. Di ba? Kaya, ito po yung pinapaunawa ng Lord sa akin. Pag wala po tayong mahintay na magmahal sa atin, mahalin po natin ang ating sarili. Amen po? Alagaan natin ang ating mga sarili. Paano natin maalagaan ang ating sarili? Kailangan alagaan po natin ang ating sarili physically, emotionally, spiritually. Physically, kailangan alagaan po natin. Paano mo may papakita na mahal mo ang iyong kapamilya kung hindi mo alagaan ang iyong sarili? Kausap ko ngayon ang bawat isa dito. Pati ang mga asawang lalaki sa likod. Ang mga tatay, kung mahal niyo po ang inyong pamilya, mas una niyong mamahalin ang inyong sarili. Ito po yung pinaunawa ng Lord sa akin ngayon. Mahal mo ang anak mo, alagaan mo ang iyong sarili. Kasi malusog ka. Kasi maalagaan mo ang mga mahal mo sa buhay. Paano mo sila mamahalin kung ikaw na ngayon ang aalagaan? Hello, mga kalalakihan po dyan. Huwag nang hintayin si Amore na mag-esprimuta. Kuhanin na si Arancha. Gagawa ako ng sarili kong esprimuta. Diba? Kasi ayaw ko magkasakit. Bibili ako ng mga masustansyang pagkain kasi ayaw kong magkasakit. Ang sabi po ng Lord, alagaan mo, love your neighbor as you love yourself. Huwag mong hintayin na ikaw ay lungkot na lungkot. Huwag mong hintayin na magregalo ang iba sa'yo. Bumili ka ng regalo sa sarili mo. Diba? At huwag mong hintayin na bigyan ka ng bulaklak. Aba, bumili ka ng bulaklak sa sarili mo. Pumalakpak po ang mga naghihintay dyan ng bulaklak. Mamaya po ay may bulaklak po tayong lahat. Amen po. Kasi po dito, habang pinag-aaralan ko po ito po yung pinaunawa ng Lord sa akin. Kung mahal natin si Lord, mahalin natin ang ating sarili. Paano natin magagawa ang pinagagawa ni Lord kung tayo ay mahinang-mahina? Di ba? At i-guard po natin ang ating sarili. Paano natin alagaan ang ating sarili? Even emotional. Kailangan
Alagaan natin emotionally ang ating sarili. Pag negative, huwag natin papasukin sa ating sarili. Pag negative, aba hanggang dyan ka lang. Hindi kita pinapapasok sa puso ko. Hindi kita pinapapasok sa isip ko. Sapagkat gusto ko, ang puso ko, ang isip ko ay masaya, may kapayapaan, maliwanag, at doon hindi ako affected sa bawat araw ng aking buhay. Amen po. Kailangan positive lang. Pag negative yung binubulong sa'yo, binubulong ka, alam mo ba? Alam mo ba, galit si ano sa'yo? Alam mo ba? Tapos ikaw naman, hindi mo inalagaan ang sarili mo. Aba, totoo? Ikwento mo nga sa akin. Aba! Ikaw ba ang nagbukas ka ngayon ng bintana? Paano, alam mo ba na yung sinasabi sa'yo ay pawang katotohanan? Dapat pag alam mong negative, aba, wag na. Ipag-pray na lang natin. Ang papasukin lang natin sa puso natin, pagmamahal lang. Kapayapaan, salita ng Diyos. Manalangin tayo, magpuri tayo, maging masaya tayo, sapagkat ang nais ng Diyos, masaya ang mga anak ng Diyos. Amen po. Kaya, bago ka magmahal sa iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo ang sarili mo. Huwag po tayo yung kwento po, yung kwento ng bangus na binaliktad na inay. Di ba? Na yung bangus ay, maalala nyo, ang mga Pilipino, bago pakainin ng anak, ay pakakainin mo ng bisita. Tapos gutom na si anak. Tapos sabi ng tatay na Pilipino ay, mga anak, doon kayo. Pakakainin mo ng bisita. Grabe ang ugali noon, no? Ng mga Pilipino, no? Tapos dito ay, pag kumakain yung mga bisita, siguro yung mga anak, lunok din eh. Sabay, biglang lunok din ng bangus eh. Tapos nung makita, dahil alam ng anak na ang ulam lang nila isang bangus lang. Tapos nung babalik na rin na yung bangus, sabay-sabay yung mga anak, Nay! Binalik ka na! Kasi wala nang kakainin. Nakita niyo po kung gaano kasaya ng buhay. Simpleng kwento, pero masaya tayong tumatawa. Hindi kailangan ng malaking pera, maraming pera, para tayo'y maging masaya. Simpleng buhay, kasama si Kristo na may pag-ibig at pagmamahal, masayang tunay ang buhay ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen po? Kaya huwag niyo pong kakalimutan itong February 2025, ito ay buwan ng mga puso. Bago natin mahalin ang sino man sa ating mga buhay, una ang Lord, pangalawa ang ating sarili, and then ang iba. Hindi mo kayang ibigay ang best mo na pagmamahal kung hindi mo mahalan yung sarili. Kung wala kang respeto at pagmamahal, pagpapahalaga sa iyong sarili, paano ka ngayon magmamahal? Diba? Pwede mo bang sabihin na, amore, mahal na mahal kita, tapos awang-awa ka sa sarili mo? Pwede ba yun? Paano mo yung maibibigay ang pagmamahal mo? Kailangan first, you love first yourself. First God, then yourself. Respect yourself first. And then you will love ang mga tao sa paligid mo. At doon magiging effective ang pagmamahal na mula sa iyo, sapagkat mismo sa sarili mo, nagumusbong ang pag-ibig mula sa Diyos. At nandoon, pati ang sarili mo, nandoon ang manifestation ng pagmamahal ng Lord. Amen po? At malapit na po tayong matapos. Hallelujah! At doon, bibilisan ko po. At dito po, ay kapag natutunan po natin, tinanggap natin ang pag-ibig mula sa Diyos, minahal natin ang Diyos, minahal natin ang ating sarili, then ang ating kapwa, at ang third na tagubilin
ng Diyos na dapat nating maunawaan. Ito po'y tagubilin sa mag-asawa. That's why sinabi ko po nandito ang mag-asawa eh. Pero kumumpe, ito po'y para sa ating lahat. Pati yung mga anak natin na mag-aasawa in the future. Ang sabi po dito, tagubilin sa mag-asawa. Hallelujah! Masarap sana magkatabi ang mag-asawa dito eh. At may kukurutin dyan siguramente. Hallelujah! Nais ko pong basahin po natin. Efeso chapter 5, verse 33. Ang sabi po dito, mga lalaki, nandun lahat sa likod eh, mga lalaki eh, yan, yun doon. Ang sabi po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Maliwanag po ito. Sa mga kalalakihan, ang sabi po, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Kasi po, kami pong mga asawang babae, masaya po kami kung ang aming mga asawa, kasi po sabi dito, mahalin ninyo ang inyong sarili, kung inaalagaan ninyo ang inyong sarili. Sino pong agree sa akin ng mga kababaihan dyan? Amen po? Kasi po ay, alam niyo po bakit po? Tapos ito, basahin ko lang po muna itong mga verse na iba. Ang sabi po sa Efeso 5:21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Kaya that's why, triangle. Ang Lord, ang asawang babae, ang asawang lalaki, si Lord yan, dito po triangle, pantay. Amen po? At sabi ay, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. That's why, hindi po mangyayari na may paggalang sa mag-asawa kung wala ang tunay na pag-ibig na nasa puso ng bawat mag-asawa. Amen po? At sabi po dito, verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. And verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Kaya dapat ang mga kalalakihan, ang sabi po ay, ihandog nyo ang inyong buhay gaya ni Kristo. Pero, kung ang mag-asawa hindi mo naunawaan ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig ni Kristo, hindi po mangyayari ito. Ang sabi po ay, mga asawang babae, pasakop kayo sa asawa niyong lalaki, gaya ng pagpapasakop niyo kay Kristo. E paano kung ang asawang babae walang Kristo sa puso? Paano siya magpapasakop? Hello? Away! Pero kung may Diyos, ay may pagmamahal. Ang asawang lalaki, minamahal niya ang kanyang asawa, ang asawang babae, magpapasakop niya sa asawa niyang lalaki. Sapagkat alam niyo po ba, ito po yung katotohanan. Ang asawang lalaki, kapag po nasaling ang kanyang ego, gulo. Sinong agree sa akin? Amen. Gulo. Kasi po ang asawang lalaki, siya po ay naghihintay na siya po ay irespeto ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Alam niyo po ba na kapag ang asawang lalaki hindi po nirespeto ng kanyang mga pamilya, gigilid ang luha niya yan. Sinong agree po dyan sa akin, mga kalalakihan sa likod? Pero,
Kapag ang asawang lalaki ay nandun po yung pagmamahal at respeto ng kanyang pamilya, ang asawang lalaking ito po'y masipag kahit hindi niyo utusan. Papa, may tumawa po dito sa unahan. Glory to God sa mga buhay ng mga kalalakihan po natin dyan. Amen po? Kaya napakahalaga po na ang mag-asawa, nandun po yung pag-ibig sa isa't isa, pagpapasakop at respeto sa bawat isa. Lagi po nating tandaan, bago po tayo mag-pray, lagi po nating tandaan, nung ang mag-asawa ay ikinasal, pinag-isa po tayo ng Diyos, magkaroon man tayo ng mga anak, sa bandang huli, ang mag-asawa pa rin ang matitira. Amen po? Kaya, sa process ng pagkakaroon po ng anak, huwag po natin i-neglect na mahalin at asikasuhin ang ating mga asawa. Kasi po, pag masaya ang mag-asawa, masaya ang buong pamilya, pati ang ating mga anak. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya ito po ang nais ng Diyos. Ito po ang tagubilin niya na tayo po ay sa loob ng pamilya ang mag-asawa ay kailangan magmahalan, may paggalang at may pagpapasakop sa isa't isa. At dito po ako magtatapos sa number 4. Sabi po dito, aral sa mga magulang at mga anak. Ito po mga anak natin. Kakonti po itong mga anak natin. Ayan, makinig po ang ating mga anak. Ayan. Kausap ko po dito sa bandang kanan. Sabi po sa Ephesians chapter 6, beginning 1. Sabi po dito, ito kausap ko mga anak. Nandyan ba ang mga anak? Pwede itaas ang kamay ng mga anak. Tayo pong lahat naging anak. Amen po. Sabi niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ito po yung responsibility natin. Ito po yung gustong-gusto ko po dito. Ang sabi po dito ay, huwag silang higpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kapag po naituro natin sa ating mga anak, ang salita ng Diyos, wala man tayo sa tabi nila, ang susundin nila ay ang tuntunin ng salita ng Diyos. Hindi tayo matatakot. Ang tunay na kayamanan na maipamana natin sa ating mga anak ay ang maituro sa kanila ang salita ng Diyos na kapag kasama nila ang Diyos, saan man sila magpunta, hindi sila matatakot sapagkat may Diyos na gagabay sa kanila saan man sila magpunta. Kaya bigyan po natin ng time ang ating mga anak. Kami po, ako at sa buhay po ni Gian sa kanyang murang edad, tuwang-tuwa siya. Glory to God sa buhay po ni Rachel. Wala po si Rachel ngayon. Sabi po ni Gian, well appreciated po niya si Ate Rachel niya. At sa kanyang edad, at the age of 10, mayroong Ate Rachel na nagsasakripisyo upang sila ay turuan. Yun po ang sinabi niya. Glory to God sa buhay ni Ate Rachel. At kapag mayroon po ditong preaching na hindi niya naunawaan, pagkatapos namin kumain, tinatanong niya. At doon, nagba-Bible study po kaming dalawa.
At doon po ay naalala po niya paano gumawa at kumilos ng mga himala ang Diyos. Kaya ay encourage niyo po ang kayamanan na maibibigay natin sa ating mga anak ay ang salita po ng Diyos na kanilang gabay saan man sila magpunta, at tayong mga magulang, nasaan man ang ating mga anak, hindi tayo matatakot sapagkat hindi man nila tayo kasama, ngunit kasama nila ang Diyos. Palapakan po natin ang Diyos. Kaya po, pagkatapos po nito na tayo po bilang isang pamilya ng Diyos, as a family of God, ikaw at ako, ano man ang ating maranasan, kagaya po ni Joshua, na kapag po tayo ay nandun ang courage natin, matatag, hindi natatakot, may pagtitiwala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, at doon po, ano man ang ating maranasan, hindi po tayo mag-give up, hindi tayo susuko, lalong-lalo na kapag po ang ating buong pamilya kasama natin sa paglilingkod sa Diyos, ikaw at ako, isisigaw po natin, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod lamang sa Diyos. Amen. Papalakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, dito po ako mag-end sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Kasi po, ay, ang pag-ibig, napakadaling sabihin. Sa bahay po namin ay nagiging habit po ni Gian na pag halimbawa sasabihin ni daddy niya, Gian, teka ano na yun, so aposto questo. Tapos sasabihin ni Gian, love you, Dad. Habit po niya yon na, love you, Dad, love you, Mom. Napakadaling sabihin, di po ba? Sabihin mo sa anak mo, I love you, anak. Sabihin mo sa asawa mo, I love you, amore. I love you, Lord. Sabihin mo sa kapatid mo, I love you. Sabihin mo sa kapatid mo sa pananampalataya, I love you with the love of the Lord. Napakadaling sabihin. Ito ba ay ang pagmamahal ba? Ang pag-ibig ba na ito ay, ito lang ba yung pag sinabi mo ay yung puso mo ay lumulukso-lukso sa tuwa? Ito lang ba yun? Ito ba yun? Ito ba yung responsibility ng sinabi ng manliligaw sa'yo? I love you. Tapos sabi mo naman, I love you too. Magpakasal na tayo. Yun lang ba yun? Diba? Tapos, nung kayo ay kinasal, aba, dahil yung Fiore sa kasal, inuwi pa sa bahay na alagaan. Wow! Fresh na fresh. Ang saya. Tapos si asawang lalaki, amore, this is your breakfast. Wow! Amore, I love you. Hanggang kailan yun? Yan ang tanong. Hello? Hanggang kailan yun? Kailangan natin maunawaan. Ano ba ang pag-ibig? That's why, dahil ikaw at ako, minahal tayo ng Diyos at nasa atin ang pag-ibig ni Kristo, dapat malaman natin dahil tayo yung umiibig, hindi tayo susuko. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo susuko! Hallelujah! Amen po! Kaya sabi po dito, basahin natin 1 Corinthians 13, 4 to 7. Ito po, kung ikaw ay nagmamahal, isulat mo ito. Ipaskil mo sa iyong bahay. Ito po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi po ito spoken words lang. Amen po? Ang sabi po dito, ang pag-ibig ay matiyaga. May tiyaga ka ba? Hello? Ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Aray ko, isang verse pa lang yun. In verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip
ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba ay umiibig? Hello? Ang dali na! Nung ikaw ay niligawan, tuwang-tuwa ka. Naku, I love you. Alam mo ba yon? Ang kalakip ng responsibility ng may pag-ibig. Magagawa po natin ito ng dahil kay Kristo Jesus. Nang siya'y tinanggap natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang lahat ng ating laban ay hindi natin sariling laban, kung hindi laban ito ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang tagumpay ay sa iyo, ang laban ay sa akin. We are more than victorious through Jesus. We are more than conqueror through Jesus Christ. Kaya po, habang tao dito, ikaw at ako ay mahal ng Diyos at tayo ay nagmamahal. Ito pong manifestation of love sa 1 Corinthians 13, 5-7, ito po'y magagawa natin dahil kasama natin ang Diyos at ang banal na Santong Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. This is my last word. Since na mahal po natin ang ating asawa, ang ating mga anak, sinabi po, kung maalala nyo nung nag-exhort si Brother Abel kahapon, sinabi na po ito ng Diyos, na sa mundo, makakaranas kayo ng kapighatian, paghihirap, problema, na kung saan, kung ang dala-dala lang natin ay pag-ibig ng tao, ito ay madaling, tawag dito ay mauubos, mabibigo tayo, mag-give up tayo. At doon, kapag may problema ang pamilya, ano pong nangyayari? Ito po yung lagi kong sinasabi, na kahit sinasabi natin na nagmamahal tayo, pero maraming nasisirang pamilya, kasi hindi po kayang gawin ito. Hindi kayang magtiis, hindi kayang magtiyaga, hindi kayang magpakumbaba, hindi kaya yung mga bagay na sinasabi ng kasulatan ng Biblia dahil ang naghahari sa puso ng tao ay pag-ibig lamang ng tao. Kaya po, hilingin natin sa Diyos, since na tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, anuman ang maranasan natin, ang pag-ibig na maghari sa puso natin ay ang pag-ibig mula sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay nagtitiis, nagtiyatyaga hanggang wakas. Sa hirap at ginhawa, kasama pa rin natin ang ating pamilya sapagkat hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And God will provide all our needs. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! At ito po ay, in conclusion, basahin ko lang po itong sinulat ko bago tayo mag-pray. Ito ang nais ng Diyos, kagaya ni Joshua, sa bawat responsibility na ibinigay ng Diyos sa atin, sa ministry, sa Diyos, sa pamilya, sa ating sarili at sa ating kapwa. Ang number one po, ang sinulat ko po dito, hindi natin magagampanan ang responsibility kung wala ang tulong ng Diyos. Sino pong agree sa akin? Amen po. Number two, tayo ay makipag-isa sa Panginoong Yesus at maghari, manahan sa atin ang banal na Espiritu upang pangunahan tayo sa lahat ng ating gagawin. Ang grace ng Lord ay on time sa lahat ng problema natin kikilos ang banal na Santong Espiritu. Number three, panghawakan ang pangako ng Diyos, ng ating Diyos, na siya ay lagi nating kasama. Kapag wala nang nagsasalita sa tabi mo, pwede mong i-declare, I'm not alone. God is with me. I'm not alone. God is with me. Hindi ko man kaya ito ni Lord. Amen po? Sabihin mo sa iyong sarili. Number four, maghari sa atin ang tunay na pag-ibig at ipadama sa ating buong pamilya at sa ating kapwa. And number five, as a family of God, here let us declare, me and my household, we will serve the Lord.
Amen po. And ang challenge po, kung ikaw ay nagmamahal at mahalaga sa iyo ang pamilya mo, handa ka bang magsakripisyo, magtiis at magtiyaga, alang-alang kay Kristo Jesus at sabihin ng buong puso na ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, lahat po ng nagmamahal sa Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Oh, hallelujah!